Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung influence line for shear. Okay? Shear at specific point. So, sa magiging example ko dito, hanapin natin influence line dito sa point C. Okay? So, try natin yan. IL, influence line for VC. Shear dito sa C. Bakit sa C? Wala lang, trip ko lang. Minsan kasi may mga problem na hinahanap yung shear at a specific point, in which this is the example. So, ang general formula natin para sa shear, dito, kunwari, dito yung point C, hindi ko pala sinulat. Ito si A, B, at C. Andito si point C. Ang nasa left side na, laging negative. Tapos may formula na negative A over L. Yung A is the distance mula dito sa pinakandulo ng support papunta sa point na yon, while ang B naman is yung distance mula sa support dito papunta dito sa C. Tapos ang L is overall length. So ito sa ilalim daw is negative A over L. Ito yung A, ito yung L. While sa taas naman is positive yan, B over L. So gawin din natin dito yan. So sulat ko lang. Copy lang natin yung ganitong format na. So magiging ganito siguro. Ayan. Tapos, kukonekta ko lang to doon sa support natin, which is ito. So connect ko lang. Ang supports natin laging 0 sa shear ha. Kung maalala mo sa reactions natin, yung kabilang support lang 0. Sa shear, both supports 0. Laging ganon. Ayan. Tapos, computein natin yung tawag dito. Ano yung value nito? Yung nasa ilalim. So, negative A. Ang A natin is itong 4. Distance from the support papunta sa point na yun. So, negative 4 all over. Ano yung overall length niya? Ito. Overall length ng support to support. Kapag may overhang, hindi natin isasama yun. Okay? So, simple supported beam pa lang yan. Walang overhang. Pag-add na lang natin si 4 at 6. Magkakaroon tayo ng negative 0.4. Next naman is yung nandito sa taas na may formula na B over L. Simply, ito ang B natin, yung 6 all over yung L natin, 4 plus 6, 0.6 ang lalabas. At pang double check lang kung para malaman mo kung tama ba yung solving mo dito, laging equal sa 1 kapag pinag-add mo itong dalawa, disregarding the negative sign. So 0.6 plus 0.4 is 1. Ay, napindot ko. Basta 1 yan. So ibig sabihin tama na yan. Okay? So sige, isa pang example, what if sa midspan natin gusto? Wait lang. Ayan. So, dito si midspan. So, syempre, sa midspan, meron tayong 3 meters dito. Meron 3 meters dito. Tsaka 3 meters dito. Tapos, ganito lang din yung shape. Laging negative yung nasa left side ng point na yon. Itong point yung consider natin. Tapos, dito naman is positive. So, drawing natin yan. Ayan. Connectahin ko lang sa supports na 0. Ayan. So, solve natin. Ano yung nandito? So, ang A natin ngayon is 3 meters. Ay, sige, sulat ko. IL ng B. O, sige, tawagin na lang D. Yung nandito, ha. Midspan. D na lang yan. Yan. D yan. So, VD. So, dito, applying this formula, negative A, ang A natin is 3, so negative 3 all over yung overall length natin. Oops, hindi pala dapat 3 yan. Dapat pala 5, sorry. Midspan nga eh.
Sorry. So, ito ay 5. Saan galing yung 3? 5 yan. Ayan. So, 5 over 10. Kasi yung L natin is overall length. Magkakaroon tayo ng negative 0.5. Tapos sa kabila naman, dito sa taas is B over L, which is simply 5 over 10. 0.5 din. Oops. Ayan. Ganun lang. Okay? So, what if naman meron tayong overhang, like this example. Hanapin natin yung influence line for VC. Ito yung C natin sa point na to. So, gagawin natin, wag muna natin pansinin yung overhang. Wala muna tayong pake dyan. Lagay muna natin yung gantong shape, yung maghahati dito. Sulat ko lang. Dito sa point C. Tapos, laging negative sa left side. So, ito yung support natin. Ipapantay ko lang dito. Magsi-0 to. Okay? Tapos dito rin, dito, papunta sa support, 0 din, magsi-0, gaganon. Tapos, tulad nung sa reactions, kapag may overhang, magtutuloy-tuloy yan hanggang dito sa dulo. So, lagay lang natin. Yan. So, kailangan natin computein. Huwag muna ito pansinin yung overhang dito. Focus muna tayo dito, tsaka dito. So, ito is negative A over L. Ano yung A mo dyan? Ito ba ang C papunta doon sa dulo? Hindi. Ang A natin is C papunta dito sa support. So, magiging 3 over, ano yung total length niya? Total length ng support to support. Okay? Huwag natin papansinin si overhang. Kulwari, hindi muna nag-exist yan. So, ang L natin is ito lang. Okay? Yan lang. 6. So, meron tayo 0.5, negative 0.5, kasi negative A over L nga pala to. Well, sa taas naman is 3, yung B natin, B over L, yung formula. So, yan ay magiging 3 over 6, 0.5 lang din. Tapos, magre-ratio and proportion tayo para makuha natin ito. So, paano yan? Sulat ko na lang. Meron tayong, ito yung big triangle natin. Meron tayong height na 0.5. Disregard ko muna yung sign. 0.5 over 3 is equal sa, hindi natin alam yung height. So, x all over, ano yung base niya? 2. Mahanap natin si x na ayan, decimal na 0.333. And ako, preference ko lang naman to, gawin na natin decimal. So, ito ay 1/3. Ayan, ganyan lang. So, ang ibig sabihin lang nan, dito sa point C, kapag naglagay tayo ng force dito, magkakaroon siya ng positive shearing. Tapos, pag lumagpas naman siya dito, nandito siya sa A at C, magiging negative din shear. Tapos pag andito na ulit, positive na ulit. Ganun lang, okay? Yun lang naman sa shear natin. Remember, dito lang sa point na to, sinasabi naman kung saan point ka mag-shear. So, for this example, sa point C, so, dun tayo maglalagay ng ganito yung hati. Tapos sa left side is kaliwa. Left side is kaliwa. Left side is negative, tapos sa right side is positive. Okay? Ganito lang yung formula. Tandaan lang to. Tapos huwag mo na pansinin si overhang, magre-ratio and proportion lang tayo dyan. Yun lang.